dito na police o FBI magpunta sa Rapto. Gusto ko yung ICC mismo magdadala niya ng papel niya, warrant, kung sino yung nutipunta na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ito pagkain ko talaga sa kanya. Hindi ka makain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo. At marilin kita dito ngayon. Deliver kita sa internet. So, putang yan, ano? Kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, I've done that before with other persons. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor na panahon ulit, pinapakain ko yung mga incorporate. Susubo ko talaga pumanga nila. Tapos, pinapatong ko yung snap-nose ko na kainga nila. Kainin mo, pasabugin ko yung baba. So, yung freedom to express, wala yan. It does not exist today because kontrado. Censor pagdating doon, botol, this is the thought, huwag natin ilabat. Huwag kayo ma-insulto, totoo yan, all throughout the Philippines. Kontrado talaga. Gusto ko siya magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina magtrabaho ako dyan. Dokin mo yung mukha ko dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganun din, papalit tayo. Palitan mo presidente, so what? Bakit? Kung ang alam kong vice president, maging president, would you think that is... Alright, magandang gabi Pilipinas. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa ating EPC The Vloggers. So, mainit ang mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas, sa ating bansang tinubuan, at sa lahat ng mga kapwa natin OFWs saan mang dako ng ating kapuluan. Isang mainit na pagpugay ang ating pinapaabot sa inyong lahat. Salamat sa mga nanonood sa ating YouTube channel at sa ating mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Oy, shout out sa inyong lahat mga kaibigan. So ngayong gabi pag-uusapan natin yung mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas. So painit ng painit mga idol ang usapin ng politika sa ating bansang Pilipinas. And dito mga idol, muling sinabi ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang tatlong Duterte sa iba't ibang posisyon sa national post. So dito mga idol, titingnan natin kung si VP Sara ay totoo sa kanyang binibitawang salaysay. Although alam natin ang Duterte ay mahilig magpaikot. Napakalalim ng kanilang mga strategy pagdating sa politika. Kaya't paikot-ikot ang ating presidente gamit ang maisog rally upang sa ganon ay maikayat ang ating mga kababayan at maimulat ang ating mga kababayan sa nagaganap sa bansang Pilipinas. Bumisita si President Rodrigo Roa Duterte dyan sa Tacloban dahil nga ang sabi niya ay dyan talaga siya ipinanganak sa parte ng Leyte. Kaya't bumisita siya kasama si Mayor Basti Duterte. And doon nagkaroon ng interviews ang ilang mga media personalities. And
napag-usapan sa kanilang mga naitanong sa dating presidente, former President Rodrigo Roa Duterte, kung ano ang layunin ng Maisog Rally, Maisog Group. So kanyang sinabi na walang layunin ang Maisog Group na tanggalin si Marcos sa kanyang posisyon bilang presidente, and kanyang sinabi na magtrabaho si Marcos sa loob ng 6 na taon, sa loob ng 6 na taon, mga idol, sapagkat siya'y ibinuto at binabayaran ng taong bayan. Ayaw ko yung Pilipino na police o NBI magpunta sa harap ko. Gusto ko yung ICC mismo magdala niya ng papel niya, warrant, kung sino yung ludipunta na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ito pagkain ko talaga sa kanya. Hindi ka makain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo. Magparilin kita dito ngayon. Deliver kita sa impyerno. Utang yan, ano. Kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, I've done that before with other persons. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon, pinapakain ko yung mga corporate. Susubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snap nose ko sa tainga nila. Kainin mo, patubugin ko yung baba mo. Sa milit na. Alam mo, itong maisog na let me be very clear. Itong hakbang maisog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo, yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrado. Censor pagdating doon, botol. This is not good. Huwag natin ilabas. Huwag kayo ma-insulto. Totoo yan. All throughout the Philippines. Kontrolado talaga. So, ano lang. So, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magbibili. So, namin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, hindi ko na sa tightly control. Pero,
adulterated na yung trabaho niya. You know what I mean? Adulterated. Or, Santos ay polluted na yung wala na yung kagaya nung yan landestan. I do not know. I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor and former president. And I'm sad. Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsara na tayo, wala akong ginawang gano'n. Wala yung mga editorial, you know, por ito, kung live diretso, mas mabuti. Makinig ang tao. Wala naman ako. Wala kami. Kasi Marcos hindi dapat na mawalaan ng tulong. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina magtrabaho ako dyan. Dokin mo yung mukha ko dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Balitan mo presidente, so what? Bakit? Kung ang alam kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not guaranteed just because I'm not interested. As a matter of fact, I pray that he should live until the very end of the term. Wala akong gusto ko siya magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Paggawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng 6-year term mo, then makita mo na pagsalita ng tao and we will give you a verdict whether or not you were worth the vote. Yun ang hindi mo kailangan i-aus mo yan, ipulita-pulita, wala yan. Pagkatapos yan, sabihin mo lang, ikaw, grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Wala yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado puntang ina. Walang Inday. Dahil huwag kang pumasok dyan sa presidency. Puntang. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero puntang inang trabaho na. Trabaho pa. Ako, magising ako alas 11. Pagkain ako, ligo, kain. Tapos bis, punta lang opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa bars ako, pabalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh.
Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, gano'n. Kasi ang sweldo mo, gano'n lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presyo. Okay. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, yung mga ambisyon maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila. Ayan, Okay, President Ay. Sir, nakapon. Sir, dinigyan ng mahinsok yung June 30 na National Protest Day at yan yung pagkaliwagtaan na ginagawang rally ng Pilipinas sa ano pong masasabi ko ngayon ito? well, it's not ay maisog kasi grupo. Ano yan eh? Hindi, it's not me actually. Maisog is not me and me is not maisog. Iba yan, may ibang mga ano yan, ibang tao yan. Brainchild nila yan. Mga negosyante, gano'n. Kaya nakakalat ng gano'n. I cannot say anything. But I hope that whenever there is a rally, it should be peaceful. And the people must be law-abiding. Kahit ako, presidente ako, ayaw ko ng gulo ng bayan. Yan talagang ayaw. Ayaw. Kasi naging presidente ako. Not even the slightest disturbance. I would not wish it upon my country. Sir, balikan ko lang yung kayong dilima. Sabi niya, mananagot daw po kayo, sir. Sagutin ko siya. Sabi na, sir. Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Nalalakot ako ba? Isagot ko siya ba? Sige, okay lang. Medyo banda ba siya? Pumata ba? Maganda na. Balikan ko lang yung Mananagot. Siya yung nagtalak dyan at tapos exhibition ba niya? Di ba? Kita na lahat ng buong bayan. May exhibition siya na Bili pa bubutay na. May sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted and Kasi, dito si Dr. Dilima. Dilima, kasi anong gawin mo? Basti anong gawin mo? Basti anong dasal niya? Magpalansya sa dakro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan niya. Nandiyan pa yan niya. Kung delikadesa, wala namang pati ako talaga. Ayaw. Kasi, mga anak rin akong babae. Pero, tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun ulit lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods to find your peace
where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong pabawiin mo sa akin? Nag-iba na ako ng rock and roll. Okay. Sir, presently, Vice President posted po and confirming that the three leaders will run for a senator in this upcoming 2025 elections. For the record, are you through po? Kung yung tatlong presidente, na mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman na totoo. Wala ang kainday. Idyaming kanya na gusto. Wala naman pagbalabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makikita dito? Tatay pati dirong alam, takbo ng Sa instruction. ano ba? Ma'am, ante, hindi na ako bumalik ng politika. Tapos ako, laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Dilim lang may galit sa akin. Akala niya ako yung, ano ba yun? Pero ako, wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday, pag saan ka nakikita ito magsabi, tatay, dalawang anak, magtakbo ng Senado. Ano gawin namin sa Senate? But, pagkakaya natin, tatakbo kayo, manalo kami. Magharapan kami ng tama doon sa Senate. Ano ko namin doon? Kung wala, punto tayo dito, itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko kontra ko ng panahon. Loob ko na. Doon mo lang, Inday. Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan, Inday, ano yan. Kagaya ko rin yan. Pero ako nag-mellow down na ako matanda na. May balak ka, wala ka diba? Okay ka na. Silva naman, News FM. Former President, atin po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo Atin po ba kayo sa zona ni Vice President? hindi ko nga alam yung imbitahan ko. I am not even sure if I'll be allowed to go around the building niya. Tabuhin ka ng security. Ano, hindi mo na ko naimbita noon. So, yun. I do not expect to be invited. Baka hindi ako parapat-dapat na doon. President Duterte, I do not expect. Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin i-revise yung Constitution. But right now na sa Marcos administration, yung ano mo, parang nag-iba na ayaw mo na yung ano mo Well, at that time, iba yung motivation ko. Itong sanang Congress, tama yung Parliament para mas madali. Pero kasi itong kanila, I suspect, kaya ako at this time I'm raising the red flag, itong term extension na one term only. Yan lang ang i-resign nila.
charter change. Wala yan charter change. Charter change, pero yun lang, one sentence lang. Pagkatapos yan, tapos na yung constitutional convention o constitutional whatever. Okay, another news. Pero because somebody, I suppose that somebody is correct. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kasi itong history ng Pilipinas, hindi naman lahat presidente dumaan. Pero may ibang dumaan presidente na pag nakaupo dyan, gusto nila na hanggang buong buhay na. Demokrasya to eh. Ang demokrasya needs changes. Para iba-ibang leader, Ilocano, Waray, Ilonggo, Muslim, Bisaya, gano'n ang ng konstitusyon. Ano yung punta suluhuin mo lang isang pamilya? The Constitution guarantees equality na dapat yan someday may Waray na presidente, tapos may Ilocano, may Bisaya, may Muslim, para yung vibrant democracy. Dapat ganun ang mga future generation sa utak nila na periodic changes. So yan ang naging pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. So yan mga idol ang ating napag-usapan sa ating YouTube channel, EPC The Vloggers. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng nanood at nakinig sa ating YouTube channel, EPC The Vloggers.